until na naging vice president siya, parang, lumabas doon yung numero na ang laki nung ginump ng kanyang, salin, eh, yung mga asset niya. So, parang isang question yun at isa sa pinakamalaking punto ngayon na pinag-uusapan ng mga legal luminaries. Kasi saan napunta, ano nangyari doon sa pera na yun, 'di ba? And experts were saying na declaring zero sa salin mo is highly unusual for public official. Kasi nga paano mangyayari na zero ilalagay mo sa salin mo knowing na una-una, attorney siya. Pangalawa, she is the Vice President of the Philippines, 'di ba? And also imposible naman na, wala siyang pinagkakakitaan and then ilalagay mo sa salin mo zero, 'di ba? Malaki siyang question right now. Tapos ang mga transaction din po na pinag-uusapan dito ay yung mga transfer between bank accounts, mga business payment at yung mga recycled funds. Kaya kung makikita nyo dito, even if na hindi nyo po napanood yung ah, impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, makikita nyo po dito na hinimay-himay. Tapos daw po, lumaki daw po yung total na amount ng pera sa bangko dahil daw po sa paulit-ulit o yung repetition ng um, pagdeposito ng pera o yung paggalaw po ng pera. Kaya lumaki na lumaki yung value ng pera. At ang pinag-uusapan po nating covered nitong mga pera na ito po this is very, very interesting for me. Hindi po taon, I'm sorry, yung total span na pinag-uusapan po nating transaction dito is a total of 19 years of bank transactions. Ganun po katindi yung ginawang ah, pagsisiyasat ni Senator Trillanes pati yung AMLAC dito. And sabi dito, only about 86 million pesos lang po ang maaring mapunta doon sa impeachment proceedings na pag-uusapan dito sa issue na ito. Bakit po? As far as we know, there are some transactions na wala na pong connection sa articles of impeachment at minarapat na lang po as far as AMLAC and also Senator Trillanes to focus more on the transaction na maaari pong madawit directly si VP Sara at yung pamilya Duterte. Another question na kailangan natin tanungin, yung data na nanggaling po sa AMLAC, ito po ba etong data na 'to alone, masasabi nating isang matibay na ebidensya? Ang sa akin po, ang opinyon ko diyan, kulang pa po ito. Bakit po? Kasi kailangan pa rin itong patunayan, kailangan pa rin magkaroon ng challenge ito galing sa kampo ng mga Duterte. Bakit po? Kasi siyempre, ang naririnig lang po kasi natin right now is yung kampo ng mga nag-aakusa. Hindi po natin naririnig yung kampo ng mga Duterte. Para sa akin po, I am pro-justice dito. Gusto ko pong marinig at maintindihan ang opinion po ng ating Vice President. Ang hindi ko lang po maintindihan bakit napakatapang niya magsalita sa social media, sa press conference, sa SMNI, pero kapagka siya po ay iniimbitahan sa kamera para sagutin itong mga ito for clarificatory question, hindi naman po siya hahatulan sa kamera eh. This is only for clarifying questions, clarificatory questions. Ba't hindi po siya humaharap? Ang masakit po dito, ang hindi niya pagharap dito ay isa lamang pong senyales na lumalawak ang tanong sa bawat Pilipino na sumusunod dito sa proceeding na to. Para bang, totoo ba kaya yon? Wala naman si BP Sara, sino magpapatunay? Even her lawyer, bound po sila to limit their answers kasi hindi po, wala silang karapatan to answer, secondary to the Vice President eh. Dapat po talaga si Vice President yung magsasalita or magbibigay ng kanyang sagot. So literally, habang hindi po nag-a-attend si Vice President Sara Duterte, napakarami at dumadami ang mga tanong dito sa issue na ito. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.